Idininay o ibinasura nga ng korte ang motion ni Direk Daryl Yap ng request nitong pagsamahin ang kaso na isinampa sa kanya ni actor and host Vic Soto. Ito ay ang habeas data at cyber libel na isinampa ni Vic Soto ng magkaibang kaso kung saan humingi siya ng 20 at 15 million na danyos na kung pagsasamahin ay 35 million ito. Mula sa naging update ng isang anonymous commentator sa Fashion Police, ang hiling ng direktor na si Daryl Yap na pagsamahin ng dalawang kaso na isinampa laban sa kanya ng TV host at actor na si Vic Soto, ito'y kaugnay ng kontrobersyal na pelikula niyang The Rapist of Pepsi Paloma ay tinanggihan ng Munti Regional Trial Court Branch RTC 205 o Muntinlupa. Ayon kay Presiding Judge Lisel Akitan, ang motion for immediate consolidation ay tinanggihan dahil sa kaukulang basihan o kakulangan ng basihan. Iniutos din niyang magpatuloy ang pagdinig para sa petisyon ng writ of habeas data na isinampa ni Soto laban kay Yap noong Enero 17. Sa desisyon ng korte, sinabi nitong ang motion ay walang merito dahil ang writ of habeas data at ang reklamo para sa cyber libel ay magkaibang uri ng kaso na may sariling layunin, jurisdiksyon at proseso. Pagkakaiba ng habeas data at cyber libel. Writ of habeas data, isang espesyal na civil action na naglalayong protektahan ang karapatan ng isang tao sa pribado at secure na impormasyon. Layunin din ito ang pagwawasto, pagtanggal o pagsira ng mapanirang impormasyon. Direkta itong inihahain sa korte na may eksklusibong jurisdiksyon. Cyber libel. Ito naman ay isang criminal action na naglalayong litisin ang mapanirang pahayag na inilathala online. Dadaan muna ito sa preliminary investigation sa prosecutor's office bago naman ito maisampa sa korte. Ayon sa korte, ang dalawang kaso ay magkaiba sa layunin at jurisdiksyon. Dagdag pa nito, ang pagsasama ng mga kaso ay naaangkop lamang kung ang mga ito ay may parehong issue at parehong forum. Dahil ang habeas data ay nasa korte na at ang cyber libel ay nasa prosecutor's office pa, hindi maaaring pagsamahin ang mga ito. Pahayag ng korte, bagamat posibleng may magkaparehong pangyayari sa dalawang kaso, magkaiba ang mga legal na issue at relief na hinihingi. Ang bawat kaso ay kailangang umusad ng hiwalay sa kani-kanilang forum. Mga kasong isinampa, Enero 7, 2025, si Vic ay naghain ng writ of habeas data sa korte. Hinihiling ang pagtanggal ng teaser video at promotional materials ng pelikula na naglalaman ng kanyang personal na impormasyon. January 9, 2025, naghain si Soto ng reklamong cyber libel sa Muntinlupa Prosecutor's Office laban kay Yap, kaugnay ng pagbanggit ng kanyang mapangalan sa teaser video ng pelikula. Si Yap sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Raymond Fortune ay naghain ng motion noong Enero 13 para pagsamahin ng dalawang kaso base sa rule on writ of habeas data ng Korte Suprema. Gayunpaman, ipinaliwanag ng korte na hindi ito maaaring gawin dahil magkaiba ang mga kaso at proseso. Well, credits sa anonymous commentator na Fashion Police sa pagbibigay linaw niya ng nasabi nga pong paghiling sa korte kung ano nga ba yung ipinaglalaban ni Direk Daryl Yap sa kaso ni Vic Soto sa kanya. Yan ang ating Showbiz Snap update. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Images are all credit to the rightful owners.